kapag tayo po ay umibig sa Diyos, kapag tayo po ay nagmahal sa ating mahal na Panginoon, kapag matibay at matatag ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, mauunawaan mo, maaabot mo. Ito pala ang purpose ng Diyos. Yung lalo kong umibig sa Diyos. Yung lalo kong magmahal sa Diyos. At kapag yan, mga minamahal, ay dumaloy sa ating mga puso, dadaloy daw sa atin, mga puso, may resulta sa mga umiibig sa ating mahal na Panginoon. Ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, no mental reservation, tandaan natin, dadaloy sa puso natin ang Espiritu ng Diyos. At pag dumaloy sa puso natin ang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon, sabi, hindi tayo kailanman mapapahiwalay sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Sabi, who can separate us from the love of God? Sino makakapaghiwalay sa atin? Sa pag-ibig ni Kristo. Dahil habang iniibig mong ating mahal na Panginoon, ang kanyang pag-ibig, panghahawakan tayo ng Diyos. Hindi ka magiging apektado sa mga trials. Hindi ka magiging apektado kung anumang mga pangit na mga bagay na nakikita mo diyan. Kasi malago ka ng Kristiyano eh. Mabunga ka na. Kaya mo nang tumayo. Ng ating mahal na Panginoon na ipinapakita sa atin, tanda yun na walang perpektong tao. Pinakita yan ng Diyos para malaman natin na merong Diyos na tumutulong sa atin. Pinakita yan ng ating mahal na Panginoon dahil walang perpektong tao. Lahat nagkasala, walang nakaabot sa kalwalatian ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia? Without God, we can do nothing. At ang ating paglilingkod, ang ating pananampalataya, ang ating kaligtasan, hindi po nakasandig sa tao. Hindi po nakasandig kung kanino man, mga minamahal. Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon, ang ating kaligtasan, laging nakasandig sa ating dakilang Diyos na buhay. Kasi kung sasandig tayo sa tao, ang tao ay nagkakamali, ang tao ay nagkakasala, ang tao ay nagkukulang, pero ang Diyos, pag sinandigan natin, kailanman hindi nagkulang, hindi nagpabaya, kailanman hindi tayo iniwan at pinabayaan. Kaya tandaan natin, ang resulta ng Diyos, hindi ka mapapahiwalay habang iniibig mo ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka man lalamig, hindi ka man lulupaypay. You are always happy. Lagi kang masaya. Amen? Sa paglilingkod. Bakit? Dahil nararamdaman mo kung paano ka patibayin, patatagin ng ating mahal na Panginoon. Kung nagkamali man tayo, salamat sa mahal na Panginoon, merong nagpapaalala. Kung nagkamali man yung ating kapwa, merong Diyos na magpapaalala. Kung ano man ang pagkukulang ng ating kapwa, merong Diyos na magpeperpekto sa atin. Dahil we are in processing sa pagpaperpekto ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo perpekto, mga kapatid. Wala pang perpekto. At habang tayo ay narito sa ating mundong ginagalawan, tayo po ay nasa proseso ng pagpeperpekto ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kapag tayo nagkulang, nagkamali, merong reminder ang Diyos. May mga paalala ang ating mahal na Panginoon. May mga palo ang ating mahal na Panginoon para tayo maging perpekto sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa pananalangin, sa kabanalan, sa pagdalo. Lahat ng bagay na yan ay purpose ng Diyos para tayo po ay lalong umibig at magmahal sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, kapag matibay na at matatag ang ating pong pag-ibig sa Diyos, sabi ng Romans chapter 8, verse 35 up to 39, we are more than conquerors. Tatawagin tayong mga mananagumpay na Kristiyano. Hindi po talunan. Amen? Hindi sumusuko. Kapag may mga trials, amen? Hindi ka umiiyak sa pagsubok. Hindi ka umiiyak sa problema. Hindi ka umiiyak sa pag-uusig. Umiiyak ka sa presensya ng Diyos. Dahil habang ikay nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga iba't ibang mga pag-uusig, doon ka lalong pinalalakas at pinatatatag ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Romans chapter 8, verse 35 up to 39. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Praise the Lord. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 8,
talata 35 hanggang 39, ganito po ang sabi. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahipasan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang mga tabak? 36, gaya na nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay ng buong araw. Kami ay nabilang na parang tupa sa patayan. 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga magtatagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay ng kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ilang nilalang, ay hindi mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na sa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya tingnan niyo po, isipin niyo. Kapag pala matibay, matatag ang ating pag-ibig. Tandaan natin, isipin natin, sa puso natin. Kapag matibay pala ang iyong pag-ibig sa Diyos, kapag matibay at matatag ang iyong pagmamahal sa ating mahal na Panginoon, kahit anumang kalagayan sa buhay, hindi ka manlalamig, hindi ka mawawala, hindi ka magtataka, hindi ka na magku-question. Bakit? Matibay. Matatag ang iyong pag-ibig sa Diyos. Matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kahit na ikaw na lang nag-iisa diyan. Amen? Na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ngunit kasama mo ang ating mahal na Panginoon, hindi ka mapapahiwalay. Amen? Nag-iisa ka na lang halimbawa. Ikaw na lang ang naglilingkod, ikaw na lang nagmamahal sa ating mahal na Panginoon ng may katatagan at may tibay. O tingnan niyo po, meron ba makakapaghiwalay? Tingnan niyo po, pag-aralan natin, isipin natin. Kung ikaw ay umiibig sa Diyos, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at matibay ito at matatag ito, manlalamig po ba tayo? Manlulupay-pay po ba tayo? Magko-question po ba tayo? Walang question. Bakit? Matibay matatag Kahit anumang kalagayan natin, anumang nasa kababaan tayo, o anumang kalagayan diyan, hindi ka nawawalay. Hindi ka nawawala sa paglilingkod. Kahit wala na ang lahat, ngunit ikaw ay nandiyan na nanatili. O sino ang pinagpala? Sabi nga, sa isang takbuhan, isa lang ang nananalo. Yung mga nagsasakripisyo, yung mga nagtitiis. Kahit nahirap na sila tumakbo, kahit masakit na yung kasukasuan nila, kahit masakit na yung katawan nila, grabing pagod, pero gusto nilang maabot yung finish line. Inaabot nila dahil gusto nila ng gantimpala. Gusto nila ng reward. Gusto nila matapos yung kanilang takbuhin. Ganon ang tunay na Kristiyano, na matibay at matatag. Kaya lahat ng bagay, nilakip-lakip ng ating mahal na Panginoon ang resulta. Ang resulta, nananatili ka. Payapa, matatag, masaya, punong-puno ng galak, amen, punong-puno ng tuwa, amen, purihin ng Diyos. Hindi ka apektado sa mga trials. Hindi mo pinapatulan yung mga nababasa natin, nakikita natin, naririnig natin. Dahil ang focus mo ay ang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. At kapag yan ay ginawa natin, hindi magiging apektado ang ating espiritual. Ano man nakikita natin, mabuti lahat. Walang negative, lahat positive. Lahat pagpapala. Kaya naman po, lalong dumadaloy sa puso mo ang Espiritu Santo na nagbibigay proteksyon para ika'y bigyan ng kapayapaan at kagalakan. Sabi rito, uulitin ko po, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Kompleto po, Kaya minsan, di ba? Minsan, hindi lang tayo nangitian Apektado na tayo sa ating espiritual.
Pero minsan naman, mga minamahal, masobra naman tayo ng ngiti. Ma-misinterpret naman tayo. Di ba? Kaya mas maganda, mag-concentrate na lang tayo. Amen? Ipikit na lang natin yung ating mga mata para wala tayong nakikitang nakangiti at nakasimangot. Amen? Bakit nakapikit? Para mapagbulay-bulayan mo, merong Diyos na napakabuti na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Sabi rito, kahapisan, pag-uusig, kagutom, kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Gaya na ng susulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Ibig sabihin, araw-araw silang nasa pagsubok. Araw-araw silang nasa pag-uusig. Araw-araw na sila po ay parang pinapatay. Dinidiscourage. Pero ang sabi, hindi kundi lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyong sa atin ay umibig. Yan, we are more than conquerors. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa ating sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen? Ano yung tinatawag na kababaan? Kahit tinatapakan pa tayo, kahit tinatapakan ka pa, hindi mawawala ang pag-ibig mo sa Diyos. Dahil tapakan ka man, ang puso nasa loob yan. Tapakan ka man, katawan lang, physical ang namatatapakan, pero yung puso na dinadaluyan ng Espiritu Santo, hindi yan kayang tapakan. Amen? Ibig sabihin sa spiritual, kahit anong pang gawin sa'yo, hindi ka magiging apektado. Dahil dumadaloy sa'yo ang presensya ng Diyos, hindi ka nahihiwalay sa pag-ibig sa'yo ng ating mahal na Panginoon. Who can separate us from the love of God? Wala. Amen? Kahit ang mundo galit na sa'yo, pero nasa iyo ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, napakapalad mo. Napakapalad natin. Dahil kahit galit man ang mundo sa atin, mga minamahal, iniibig tayo ng Diyos. Sabi, ang umiibig sa ating mahal na Panginoon, nananatili sa pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, merong buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Kaya napakasarap ng pakiramdam na ikaw ay dinadaluyan ng Espiritu Santo ng Diyos. At habang dumadalo yan, hindi ka na magtataka. Hindi ka na magugulat sa mga pagsubok. Sabi rito, huwag kang magtaka. Huwag maapektuhan ang iyong paglilingkod. No question. Kaya ang sarap ng pakiramdam. Diba? Sinisiraan ka, inuusig ka, o kahit anumang gawin sa'yo. Hindi ka apektado, masaya ka pa. Amen? Bakit? Kilala natin yung ating sarili. Alam natin, mga minamahal, sa ating pag-ibig, sa ating malapit ng buong buo, nararamdaman natin ang presensya at kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At pag naramdaman natin yan at patuloy nating nararamdaman, apektado ka ba? Mararamdaman mo ba ang hirap, ang pag-uusig? Wala ka nararamdaman. Kumbaga, manhid ka na. At nararamdaman mo, kapangyarihan ng Diyos. At kapag nasa iyo kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, silyado ka. Protektado ka ng kapayapaan ng Diyos. Nasa Biblia ba? Babasahin natin. Ngunit sabi rito ng kadagdagan, 1 Peter chapter 4, verse 12 up to 14. Tandaan natin hindi na tayo magtataka. May pagsubok o anumang bagay dumarating sa ating mga buhay, iba't ibang lakip na purpose ng ating mahal na Panginoon, hindi na tayo magtataka. Bakit? Nasa ating presensya ng Diyos. Kindly, read it. 1 Peter chapter 4, verse 12 up to 14. Amen. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 14. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak.
kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Pwede po ba tayong pumalakpak sa Panginoon? Nawa, malinaw po ito. Amen. Sa ating pong paglilingkod. Ang paglilingkod sa Panginoon, not by sight, not by feeling. Hindi natin pwedeng sabing, wala! Wala! Pero ang sabi ng Biblia, meron! Amen? Makapag-amen po ba tayong lahat? Basahin natin. Uli. Mga minamahal, huwag tayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo, hindi pangkaraniwang bagay. O, extraordinary na mga trials para sa iyo. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Jesucristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kalwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Amen? Masasabi ba nating wala? Meron. Kapag inuusig ka, amen, dumaranas ka ng iba't ibang hirap sa buhay, tanda lamang po yun na tayo'y karamay sa hirap. Amen, ng ating Panginoon. Para ano? Sumaatin ang kanyang kalwalhatian. Sumaatin ang kanyang mga pangako. Sumaatin ang kanyang awa, biyaya, at pagpapala. Amen? Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Huwag natin tignan ang pagsubok. Huwag natin tignan yung mga nakaraan. Sabi nga, past is past. Forget the past. Then, isipin natin yung present. Dahil ang ating hinihintay, hindi yung past, kundi yung present. Yung ngayon. Hindi yung nagdaan. Iwan na natin yung nagdaan. Kalimutan na natin yung nagdaan. Amen? Sabi nga, forget and forgive. Kalimutan lahat. At ano man ang ating pagkukulang, ano man ang ating mga pagkakamali, ihingi natin ng kapatawaran sa Panginoon para tayo po ay lubos na magpahayag at makapagpahayag ng ating pag-ibig sa kapwa higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang malakas na palakpakan, Diyos. Karagdagan, mga kapatid, last 2 verses na lang po. Philippians chapter 4, verse 7 and 9. Amen. Praise the Lord. Sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 4, talata 7 hanggang 9. Ganito po ang sabi. At ang kapayapaan ng Diyos, na di masayod ng pag-iisip, ay nag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. 8. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin niyo ang bagay na ito. 9. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Amen! Praise the Lord. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Na wala kang question sa sarili natin. Wala kang question doon sa nakikita natin. Dahil alam natin, malapay hindi ako perfecto. Malapay nagkukulang ako. Malapay nagkakamali ako. Ang sarap ng pakiramdam, merong kapayapaan. May kagalakan. Kasi meron mga Kristiyano, pag hindi matatag ang kanilang pag-ibig sa Diyos at hindi matibay, tingnan nyo, konting bagay lang, ayan, nagmumukmuk na. Amen? Nadidismaya na. Parang nawawala na ng gana. Parang gusto niya nang magliwaliw at lumayo. Pero hindi ganun. Dapat ang Kristiyano. Makapag-amen po ba tayong lahat? Dapat lalo tayong magpakatapang. Amen? Lalo tayong magpakatatag. Amen? Huwag tayong manghina. Huwag tayong manlupaypay.
Dahil habang tayo po ay dinadaluyan ng Santong Espiritu ng Diyos sa ating mga puso, mananatili kang payapa. Amen? Hindi ka magtataka, hindi ka matatakot. Di ba? Kung ang bill mo ay 2 months na hindi pa nababayaran, hindi ka nag-aalala. Dahil alam mo, God will provide. Amen? Hindi ka nag-aalala, hindi ka nanghihina kapag inuusig ka dahil alam mo, merong Diyos na mag-aabot ng kanyang kamay para ikaw ay hanguin sa panghihina. Amen? Sa panlupaypay. Kaya kapag ikaw ay payapa at may kapayapaan, punong-puno ng kagalakan, no question sa paglilingkod. Pero pag marami kang question, imposible may kapayapaan yun. Hindi natin masasabing may kapayapaan. Ang merong kapayapaan na dinadaloy ng Espiritu Santo ng ating mahal Panginoon, uulitin ko at sinasabi ng ating beloved noble pastor, Evangelist Wilde Sadalmeda, ang tunay na Kristiyanong aakyat sa langit, merong 9 fruit of Spirit. Love, peace, temperance, long-suffering, gentleness, goodness, meekness. Di ba? At wala ka sa ilalim ng batas, kundi you are above the law from sin and death. Nasa ibabaw ka, amen, ng katwiran ng ating mahal Panginoon. Kaya kapag rapture na, babalik ang ating mahal Panginoon, punong-puno ka ng pagpapalang espiritual, nasa iyong 9 fruit of Spirit. Di ba? Bawat babanggitin mo, Nanay, kumain ka na ba? Nanay, kumain ka na ba? Hindi ganoon. Ang merong 9 fruit of Spirit with love. Amen? Mahinhin. Amen? Kumain na ba kayo? Ay, wala. Kahit concern tayo, pero yung dating may galit eh. Makapag-amen po ba tayong lahat? Yan. Pero ngayon, sabi nga sa ating pagtitik ng ating Holy Supper, dapat walang galit, walang sama ng loob, walang hinanakit, walang tampo. Amen? At number 1, walang inis. Pagpayapa ang puso natin, walang galit, walang puot, walang tampo. Amen? Hindi nagmumurmur, hindi nagko-question, hindi naiinis. Tandaan natin, ikaw ang tunay na mapalad na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Huling talata sa Jude chapter 1, verse 21. Sino ang tatanggap? Yan. Ng yaman at pagpapala ng ating malapain at buhay na walang hanggan. Sa lahat ng mga umiibig sa Kanya, ito po yung mga Kristiyanong nananatili. Na buo ang pag-ibig sa Diyos, buo ang pagmamahal sa Diyos, sila daw ang magmamana ng tiyak na buhay na walang hanggan. Maganda ang ating mga awit, mga manugtog. At tayo po ay magbasa ng huling talata. Jude or Judas chapter 1 verse 21. Huling talata, magandang ating mga awit, ating pong mga manugtog. Amen. Praise the Lord. Dito po ang sulat ni Judas, Kapitulo 1, versikulo 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan, ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Yan. God bless sa ating Bible reader. Tandaan natin ha. Ito, basahin natin. Sino ang magkakamit ng buhay na walang hanggan? Yung mga nananatiling umiibig sa Diyos. Sino mga umiibig sa Diyos na nanatili? Walang question sa paglilingkod. Amen? Bakit si ganoon? Bakit si ganyan? Pag meron tayong ganoon, hindi tunay at totoo ang pag-ibig mo. Pero kapag nananatili ka sa pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, 100%, Biblia ang nagsasabi, ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Habang naghahanda ang ating mga manugtog at mga awit, sabi rito, babasahin kong uling talata, na magsipanitili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Kaya kapag tunay at totoo ang ating pag-ibig buong puso, buong isip, buong kaluluwa, sabi sa kanila ibibigay ang walang hanggang buhay. Hallelujah. Tayo po'y umawit. Papurihan natin ang ating mahal na Panginoon. At habang tayo umaawit, mga minamahal,
upang tayo po'y karapat-dapat at katanggap-tanggap sa ating Holy Supper na isasagawa, magpatawad. Amen? At humingi ng tawad higit sa ating mahal na Panginoon. God is good in my life. Hallelujah. Yes. Yes, hallelujah. Ipaabot natin ang ating taus-pusong pagpupuri sa Diyos. Tunay na pag-ibig sa pagpupuri sa Diyos. Upang tayo po ay maging karapat-dapat sa ating take na Holy Supper. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes. God is good in my life. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. To search His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. Hallelujah. God loves me forever. Praise the Lord. Jesus, my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. Ihanda natin ang ating mga sarili. Sagrado ang ating pagtitake ng Holy Supper. Merong Diyos na umibig at nagmahal sa atin. Kaya nagsigaling ang ating mga karamdaman. Minahal tayo ng Diyos. Kaya tayo'y nagbago. Ang ating magulong buhay inayos ng Diyos. Binigyan ng kaligtasan at katiyakan magmana ng buhay na wala hanggan. Let every soul strive to be perfect. All the days of His life, for Jesus cometh like a thief in the night. Hallelujah. Damahin natin ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Glory to God! Glory, glory! Hallelujah! 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 Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Punong-puno ng pag-ibig. Gusto niya na tayo mo ay magawa ng buhay na wala hanggan. Makes me a happy Christian. Hallelujah. God loves me forever. To Jesus, my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever. Hallelujah. Yes, there is Jesus. Ang Diyos ko ay mabuti. Hallelujah! Ang Diyos ko ay mabuti. Yeah. Hindi Di nagbabago ang Diyos. Ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Di pababayaan, tagapagligtas, at matibay na sandigan,
ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Purihin ang Diyos. Sa'yo Mga minamahal, buhay kong ito, ngayon at isipin natin, isipin natin mga minamahal, wala tayo dito ngayon kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos. Kung iisipin natin nung araw tayo po ay nasa lusak ng kasalanan. Walang kaligtasan. Walang ganitong pagpapala. Punong-puno tayo ng bisyo, punong-puno tayo ng karamdaman. Ngunit dahil tayo ay kinahabagan ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, ito tayo, natutong umibig sa Diyos. Natutong magmahal sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin maaabot ito kung wala ang ating mahal na Panginoon. Kung iisipin natin, dapat nasa hukay na tayo dahil sa karamdaman, dahil sa sakit, pero pinagaling tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos. Hindi natin magagawa ang ganitong paglilingkod kung hindi tayo tinutulungan ng Diyos. Hindi tayo pinagpala ng Diyos kung walang tinuro sa atin ang ating minamahal ginagalang pastor, ang ating beloved noble pastor, Evangelist Will Disada Almeda. Hindi natin maabot ang ganitong pagpapala, mga minamahal, kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos. Hindi natin kayang tumayo sa sarili nating paa, mga minamahal, kung wala ang Diyos. Kung wala ang ating mahal na Panginoon. Kung walang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kung walang Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon na nagturo sa atin paano ibigin, paano mahalin ang buong puso, buong isip, buong kaluluwa ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung iisipin natin, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ngayon, wala na tayong kahirap-hirap na hanapin ang ating mahal na Panginoon, na hanapin ang totoong Diyos, na hanapin ang tunay. Hallelujah! Hallelujah! Na Panginoon, hallelujah! Narito tayo sa kapayapaan, narito tayo sa kagalakan, narito tayo sa pag-aalala, hallelujah! Sa hirap, sakripisyo ng ating mahal na pastor, ng ating mahal na Panginoon. Anong ating maibabayad? Anong ating maisusukli? Hindi na mapagpapalang ating natanggap sa mahal na Panginoon. Milyon man ang ating natatanggap, mga minamahal, hindi natin yan pwedeng maisukli. Hindi natin yan kayang ibayad kahit buhay natin kulang pa na ibayad at isukli sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Tangan natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating mahal na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Walang kahirap-hirap. Iti-take na lang natin. Magsisilang tayo ng ating mga pagkukulang pagkakasala sa ating mahal na Panginoon. Sabi lahat ng mga nagtitake ng pag-alala ng banal na hapunan ng ating mahal na Panginoon, sila ang bibigyan ng katiyakang magmana ng buhay na wala hanggan. Sabi ng Biblia, habang isinasagawa nila ang ganitong pagpapala, pag-alala sa banal na hapunan ng ating mahal na Panginoon, hinihintay nila ang nalalapit na pagbabalik ng Diyos. Ihanda natin ang ating mga sarili. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Ano man ang ating mga daladalang bigat, daladalang natin, mga minamahal, na nakabaon sa ating mga puso. Sabihin natin sa mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Ipag-pray natin, mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Alisin sa akin ang bagay na ito
Ito ang nagpapabigat, mahal na Panginoon, sa aking paglilingkod. Mahal na Panginoon, alisin mo sa akin ang galit, tampo, inis, hinanakit, sama ng loob, at pagkukwestiyon. Alisin mo lahat ito, mahal na Panginoon. Gusto ko, mahal na Panginoon, maramdaman. Gusto ko, mahal na Panginoon, dumaloy sa puso ko ngayon ang iyong Santong Espiritu upang sa iyong maling pagbabalik, daratan mo ako, mahal na Panginoon, punong-puno ng kapayapaan at kagalakan. Gawin mo ito, mga minamahal. Gawin natin ito. Hindi sayang. Hindi masasayang, mga minamahal. Hindi masasayang. Pag ito'y ginawa natin, tiyak, dadaloy sa iyo. At mararamdaman mo na sa kalagitnaan natin ang Espiritu ng Diyos. Talikuran lahat. Magsimula tayo sa first. Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Punuin natin ng Espiritu ng Diyos ang ating puso. At pag yan, punong-puno ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ano man ang dumating sa buhay mo, nagkalakip-lakip, mabuti, maganda o hindi man, dadaloy sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Dadaloy sa iyo ang pagmamahal mo sa ating mahal na Panginoon. At alam ko po, nararamdaman natin sa ating kalagitnaan ang presensya ng Diyos. Papasukin natin. At habang sinesearch natin ang ating mga sarili, patuloy nating awitan, God is good in my life. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagpinihuhunod. Ang Diyos ay puno-puno ng awa, puno-puno ng habag. Kaya tayo po'y manikluhod, mga minamahal. Hallelujah! 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 At habang tayo umaawit, habang kumikilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ihanda natin ang ating mga sarili at binibigay ko ang buong pagkakataon sa aking co-preacher, Brother Flor. At matibay ang asambing. Yes, hallelujah. Ang iyong Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy natin papasukin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. sa iyong pag-ibig, sa iyong Damahin natin ang banal na presensya ng Diyos. ang iyong kabutihan. Hallelujah, 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 praise Jesus. Puri ka, mahal na Panginoon. Tayo lahat magpuri sa ating mahal na Panginoon. Oh, glory, hallelujah. Ngayon at kailanman. Ang Diyos ko Ang Diyos ko ay mabuti. Ang Diyos natin ay napakabuti. Hindi nagbabago. Hallelujah, hallelujah. Hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Nakapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah. salamat sa pag-ibig, sa iyong Oh, hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon. sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon. Alay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tunay na napakabuti ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kailanman hindi na nagbago ang ating mahal na Panginoon. Lalo hanggang ngayon,
patuloy ang pagmamahal at pag-ibig ng ating pinakamamahal na panahon. Kalbis mo sa ating po, beloved corporate sir, beloved brother Greg, Peralta, mga minamahal, at sa pagkakataong ito, tayo po ay tuloy-tuloy po sa ating pong Holy Supper, sa ating pong banal na hapunan, na kung saan muli po nating inaalala at ginugunita ang mga sakripisyo at paghihirap ng ating mahal na Panginoon. Sinasabi nga po ng banal na kasulatan, sa pamagitan ng kanyang mga latay at mga sugat sa kanyang katawan, tayo nagsigaling. Hallelujah! Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya bago po tayo dumako, mga minamahal, tayo muna ay sama-sama pong manalangin habang hawak-hawak po natin ang tinapay at saka ubas, na kung saan tinapay sisimbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi ng Biblia, malibang kain ng aking laman at inumin ang aking dugo, ay wala kayong buhay na walang-hanggang. Praise the Lord. Ang ubas sa simbolo po ng kabanal na dugo ng ating mahal na Panginoon na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Mga minamahal, habang nakataas ang ating mga kamay, sama-sama po tayo manalangin sa ating pong mabait na Diyos. Puring ka, mahal na Panginoon. Dakil at mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapresalat sa pangalan ni Jesus na sa langit. Puli kami na nagpapagkumbabas, naway o Diyos, sa aming pong, hallelujah, maging kalugod-lugod kami, mahal na Panginoon. Maging karapat dapat sa iyo sa aming pong pagtik ng Holy Supper, mahal na Panginoon. Ito ay, hallelujah, puli po namin inaalala, hallelujah, Diyos, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po mga patiran sa pagkatapalan paglumagulang namin sa iyo. Minsan po, Diyos, ipadama mo sa batisaman ang iyong matamis at banal mong presensya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing amen. Hawakan po natin ang tinapay na kung saan ang sabi po sa aklat po ng unang Korinto, kabanatang 11, talatang 24, ito po sinasabi. At nagsiya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Kainin po natin sabay-sabay, mga kapatid. Hawakan natin ang ubas. Sabi sa talatang 25. At gayon din namang hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y nagsisiinom sa pag-aalala sa akin. Inumpin natin na sabay-sabay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bless Jesus. Tayo po lahat magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Cross ng Kalbaryo, dahil ang inibig mo. Sa Kalbaryo, tinubos mo. Oh, hallelujah, thank you, Lord. Sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos. Iyong buhay ay di ipinagkain sa akin. Ikaw ay napato sa cross ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Dati ako magkakasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ang sa lipunan. Hallelujah, hallelujah. At narulong sa
ngunit ako lumapit sa iyo. Isinukuha ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay. Oh, glory to Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Puri ka, wala pa, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay bumuti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Dahil ako inibig mo. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na po. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for your holy praise you, God, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Puring ka man ang Panginoon. At magsabi, Amen. Mga minamahal, tayo po tuloy na po sa ating po mga pre-spoken quiz, sa ating mga pangailangan, sa mga oras nito. Praise the Lord, tayo po minsan pa magsisi, magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon at banggitin po natin sa ating po mga lambi, ang ating po mga panalangin, ating mga hilingan. Sinasabi nga po ng Biblia, mga minamahal, pakilala natin sa Diyos ang ating mga hilingan at ang kailanman ang Diyos hindi umiksi ang kanyang pakinig at hindi kailanman naghina ang kanyang pakinig, ang kanyang kamay, hindi kailanman umiksi, mga minamahal. Praise the Lord, habang nakatasak ating mga kamay, panalangin sama-sama tayo manalangin. Praise God, puring kamahal na Panginoon. Mapagpala po namin, Ama Diyos, na magparisalat sa Pangalisus na sa langit. Muli kami nagsusumami sa pa, humingi pong habag, patawarin mo sa amin, sa mga kanasupan, sa aming mapagsalan sa pagkukulang, kahit pagkasala, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, at abutin mo po ang pangailan ng aming inibinamakapatiran sa pagkalatampanan, paglumang magulang namin sa iyo. Aming po, mahal na Panginoon, inaangkin ang tagumpay ng aming mga panalangin. Pagpalain mo po ang mga kapatiran, kalamang hanap buhay, kalapo matrabaho, ang kalapo mga negosyo, lahat ng mga nating kilik, mahal na po, sa may karamdaman, kayo po magpagaling, sa lupay palakasin mo po, mahal na Panginoon, sa may pagsubok, kayo po, mahal na po, magpatibay sa kalampanampalataya, pagpalay mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi, Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Mga amin ay patong po natin isang kamay sa ulo, ang isang kamay sa parte po ng karamdaman, saway po natin sa makabiyang pangalan ating pinakamamahal na Panginoon, anumang uri klase ng karamdaman, mga amin na mahal, praise the Lord, bisang pamahal na Panginoon, kami nagkakaisa at sumasampalataya sa iyo, amin pong sama-samang sinasaway, pinapalayas, banggitin po natin ang lahat ng uri sakit karamdaman, katulad ng cancer, TB, diabetes, high blood, hika, arthritis, pagka-paralyze, lahat ng sakit karamdaman, panghihirap, palupaypay, kawalan, kahirapan, lahat makailan, sinasaway namin, pinapalayas, sa makabiyang pangalan ni Jesus, kasi right now, and the might of Jesus, the power of salvation, completely and properly, by bigyan, babarting us out, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, 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 praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Tayo po tayong lahat, mga minamahal. Tayo po ay sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Kasabay ng pagtalon, wala po magbibiro. Sabay-sabay, simigaw, 3 bisis. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating po pinakamamahal na Panginoon. God bless po, mga kapatid, mga minamahal. At muli, salamat po sa ating po, God bless you, sumas po sa ating beloved coverage here, beloved brother Greg. At mga minamahal, tayo po ay dadako sa ating po mga announcement po. Wait, bago po yan, mga minamahal. Sa ating pong church improvement sa likod, mga minamahal. Sana po ay maumpisa na po natin. Mayroon tayong materialis at mayroon pa tayong mga minamahal. Kung mayroon po kayong kakilala na mason o labor, mga minamahal, papuntahin niyo po dito. Sasahuran po natin sila, mga minamahal, para matapos po yan. Kasi tag-ulan na po, mga minamahal. Imi po ba? At maganda po yung mataas po natin yan. At wala na pong
Mga minamahal diyang pagitan, diretsyo na po. Lahat magsabing amen. Magkaisa po natin dito sapagkat mga minamahal, pag magkaisa po tayo, walang mahirap, mga minamahal. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pong beloved brother Honorato. At salamat sa presensya ng ating beloved conference, beloved brother Greg. Praise God. Sa ating po mga announcement po. Uri po ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless mo, beloved preacher. Amen. Praise the Lord. At tayo na po ay dadako na sa ating special mga announcement. Amen. Bago po tayo mag-announce, ay ating muna tayong kukuha ng mga special offering. Amen. Praise the Lord. At kanyang tinatawagan ng mananalangin, beloved brother Ryan Olermo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord sa ating leader. Minsan ba'y mahal tayo ba'y magkasama na langin upang basbasan po ng ating pinakamamalapay susupo. Dakilan, mapapala naman sa langit. Diyos na banal mga kapatid sa lahat, aming pinakamamalapay noon. Narito po ang bawat sa amin, O Diyos. Nagpupuri ng pasalamat sa kabahagin ito, malapit noon, sa pamagitan po ng special love offering. Dalangin po namin, malapit noon, Jesus, ikaw po, malapit noon, magpuro ng mga karagdagan, pakailangan ng Iglesia. At sa bawat hinipo mo, sa bawat kamay na magkaloob, basbasan mo, Diyos. At pagpalain mo, malapit ng bawat pinagkunan ng bawat kapatiran, ikaw po magbalik ng higit sa inasahan ng bawat sa amin, malapit noon. Halo, pagpalain mo po ang bawat sa amin, malapit ito pong aming samot panalangin sa matamis at sa makaparing pangalan sus, sa pangalan sus, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ti Apo ti mga subot kada kita. Nga naayat, nga ipapayo ti arami ti Apo. Ipapayo, amen, na ipoprovide dagiti pagkasapulan iti iglesia tayo, amen. Praise the Lord. Dagiti gamit tayo, amen. Dagita iti pangalalaan tayo, amen. Praise the Lord. Ket may satay latta kumay, amen. Praise the Lord. Garamid iti pagayatan ti Apo, amen. Praise the Lord. Tadagitan to iti mabalinan tayo nga may saklang iti sangwanan ti Apo iti nagkay sa abiyag. Amen. Praise the Lord.
Kaya nga rodan ka kita announcement tayo. Tultuloy lata, iti tries nga gawain ti Apo dito nga lugar. Iti midweek tayo, mangrugi iti alas 2, iti malem ti Merkules, malpas medla iti rabi alas 6, di atang aldaw. Iti Biyernes, mangrugi iti alas 9, iti Sardam iti Biyernes, malpas iti bigat iti alas 3 iti Sabado. Amen. Praise the Lord. Iti general service tayo, mangrugi iti alas 10. Iti bigat iti Domingo, kaya malpas mula iti malem. Ida itang aldaw. Amen. Praise the Lord. Kaya adda meeting iti choir. Amen. Praise the Lord. Finest choir. Kaya hallelujah. Praise the Lord. Kaya di kita laingan iti mai-announce tayo. Kaya parents, the Lord loves you, but our dearest Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. At akin na pong tinatawagan ang manalangin sa ating pagtatapos. Ang ating beloved brother Ricky Roblo. Amen. Praise the Lord. Amen. Ricky. Amen. Praise the Lord. Praise God. At babati muna tayo. Amen. Happy birthday to our co-choir, beloved Tulina Enigo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Naway patuloy kang gawmitin ng Panginoon. Amen. At sa matagumpay na profesyon nawa ang iyong makakamtan sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po'y dadako na. Meron po meeting. Amen. Praise the Lord. Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Meron tayong meeting mamaya po. Huwag muna po kayong alis. Amen. Praise the Lord. At yan lang na po. Amen. Praise the Lord. At akin ang tinatawagan. Ang manalangin, our beloved Brother Ricky Roblo. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved. There's Arnaturo. Bayan tayo manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Malapay Jesus, maraming salamat. Panginoon, sa araw na ito na muli, Panginoon, na ikay papurihan sa sambahay sa Espiritu Tuhanan. Binigyan mo kami ng magandang panahon na sa araw na ito po, Ama, na kami na makapagpuri, Panginoon, sa buong araw ng Panginoon Jesus. At maraming po salamat sa unang aming ginagalang pastor and the Prophet God sa tagumpay ng banal iglesia. Sa araw na ito po, Ama, sa araw ng Prophet God, sa iyong mga ginamit mula sa pag-MC, Joel Paulson, Solim, hanggang sa nga buhay na patuto na yung pinagpala, naging taglay namin sa paglilingkod, Panginoon, sa kalakasan, sa aming pagkikinig, Panginoon, hanggang sa lahat, Panginoon, sa mga pagkilos mo sa amin, na yung banal na Espiritu Santo, Panginoon, halo sa mga awitin, mga kuwarong pa, Ama, na pinadama mo sa amin, Panginoon, hindi mo kami iniwan sa aming pagkalagitnaan, pa, Ama, maraming salamat, Panginoon, naging taglay namin sa pagkalakasan din, pa, Ama, hanggang sa lahat, Panginoon, higit sa lahat, ang iba na salita ng aming pong nagugutom na kaluat inumin na binusog mo kami sa araw na ito para sa aming makaligtasan kung paano kami, Panginoon, maging matatag sa aming paglingkod sa bawat isa, Panginoon, sa aming panampalataya, Pama, na walang alinlangan, Panginoon Jesus, sa bawat isa sa amin, Pama. Hallelujah. Maraming salamat, Pama, sa lahat ng ginamit sa aming beloved preacher, Pama. Hallelujah. Panginoon Jesus, sa lahat ng Panginoon Jesus, hallelujah. Sa lahat ng mga kapatira, nagpapatuloy, nagtatapat sa iba na iglesia, sa lahat ng pangailangan ng Panginoon Jesus, sa iba na gawa nito. Ibalik mo na ilang beses nagpapala mula sa physical, financial, higit sa spiritual nagpapala. Hallelujah. Hanggang sa lahat ng Panginoon kung paano mo kami pinag-ingatan sa aming pagdalo. Hallelujah. Gano'n rin pa, Ama, sa lahat ng Panginoon. Ihatid mo kami sa kanya-kanyang tahanan sa aming pag-uwi. Ilayo mo kami sa kapatisgrasya, Panginoon. Alisin mo lahat ng mahadgawa ng makaaway yung hadlang sa aming dinadaanan man, Panginoon Jesus. Hallelujah. At ibalik mo sa oras sa uli, Panginoon, yung balang gawain na ikay pagpurihan, ang lahat ng purihan sa iyo aming Diyos na kapagligtas. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.
I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. With the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa